Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti. Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, kapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni San Bernardo, Abad at Pantas ng Simbahan, mabuksan din nawa ang ating mga isipan sa aral na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo at mga pagbasa sa araw na ito, kung saan sa paggamit ng talinghaga, ipinapaalala ni Jesus ang bahagi na naging kasaysayan ng bayan ng Diyos. At sinasabing at narinig natin ng Israel ay kanyang piniling bayan at tinirang. Maging sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel na sinasabi din na yung kanilang tipan na siya ay magiging Diyos nila at sila ay magiging kanyang
bayan at mismong ang Panginoon ang magwiwisik ng tubig upang sila ay malinis. At sa Ebanghelyo, patuloy yung pagbibigay din ng talinghaga sa pamamagitan ng pag-iimbita, no, na ang kaharian o ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang piging, isang kasalan na ninanais ng Panginoon na anyayahan unang-una. No? Pag nag-iimbita naman tayo, meron tayong mga preference, no? Kung sino ang gusto natin makasama sa isang kasiyahan o sa isang piging. Sa kasawiang palad, dahil nga ang mga Hudyo noon ay patuloy, lalo tigit, no, sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, yung kanilang katigasan ng ulo at pagsuway sa kautusan ng Diyos. Kung kaya't ang paanyaya na para bang naging blessing in disguise na rin naman, no? Dahil sa kanilang patuloy na pag-decline o hindi pagtanggap sa imbitasyon, ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos ay naging para sa lahat. No? Yung paanyaya o yung imbitasyon ay binuksan para sa lahat. Ang isang naalala ko, no, sa ganitong kwento na pwede natin mapagnilayan, yung bang kapag iniimbitahan tayong magsimba, naalala niyo pa po ba noong mga panahon na busy-busy tayo at ang dami nating dahilan. Busy tayo sa trabaho, busy tayo sa gawain ng bahay, busy tayo sa mga galaan, kaya't napakahirap para sa atin ang magsimba. Siguro kayo din, no? Kapag inaanyayahan ninyo ang inyong pamilya o ang inyong anak, magsimba kayo pag linggo. Kailangan pa muna minsan umaabot sa magkakainisan pa, kailangan pa kayong sigawan para lang makapagsimba. Pero kalaunan, nagkaroon kayo ng sariling pasya o desisyon, yung mga dahilan natin, no? Noon na sa araw at oras ng pagsisimba, kinatatamaran natin, ayaw natin magsimba. Pero yung sa atin ngayon na narito, siyempre yung paalala din na hindi porket nandito ka, okay na yun. Kailangan din, siyempre, yung proper disposition, yung bang paggamit nito na tama ba ang ating pananamit sa isang okasyon. Yeah. Pero ang higit nawa, no, na mapagnilayan natin, bagamat ang imbitasyon ng Diyos na lahat tayo ay makasalo sa piging sa isang kasalan doon sa langit, pero kailangan din natin unawain mabuti na paghandaan din natin ito. Hindi porkit inimbitahan, kumbaga wala lang, papasok ka na lang nang hindi ka naman karapat-dapat maging sa atin pong, ito naman po, no, ay isang talinghaga, pero kailangan nating unawain ng mabuti. Pero yun nga po, minsan nasasabi ko rin na gusto natin pumasok ng langit, pero dito pa lang sa lupa, ayaw na natin dumalo ng misa, paano tayo makakapasok sa langit niyan? Ito ay isang conditioning na ito. So, kaya nawa, no, sa dami ng tao dito lang sa ating parokya, pero maraming pagkakataon, hindi pa natin napupuno ang simbahan. Sa dahilang ang dami nating idinadahilan para hindi tayo makapagsimba. Isang araw, baka hindi rin tayo makapasok sa langit dahil ayaw nating dumalo sa misa. Amen?